Hindi ganito ang dating Marie na isang magandang ehemplo ng kumpanya. Sistematiko at organisada siya sa lahat ng bagay. Madalas din siyang purihin at mapansin dahil doon. Nagkaroon siya ng otoridad sa pagdidesisyon. Kasama siya sa mga approver at may kontrol sa lahat dahil isa siya sa mga mapagkakatiwalaan. Ang lahat ng iyon ay inakala niyang walang katapusan. Naging uhaw siya sa atensyon at sa papuri. Na kung may iba siyang kasama sa trabaho na binibigyang papuri, ay ginagawa niya ng kwento. Kung hindi naman siya sinusunod, ay pinagpapaliwanag niya ang mga ito. Ang dating hinahangaan at pinupuri ay siya naman ngayong kinatatakutan at iniiwasan ng mga empleyado. Ang trabaho na dapat na siyang gumagawa ay pinapasa na lamang niya. Kaya kung may reklamo sa mga maling datos sa report na pinasa, ay pinapatawag at pinagpapaliwanag niya ang mga ito. Ang tanong ni Mr. Cirilo kung karapat-dapat siya sa kanyang posisyon ay di niya kayang sagutin maging sa kanyang sarili. Siguro, masyado na siyang nalunod sa kapangyarihan at di na niya namalayan, inaabuso na niya ito. Kung alam niya lang na anak pala ng boss niya ang kanyang pinag-iinitan, naisip niya na panahon na siguro para bumawi siya kay Celine. Wala naman sigurong masama sa second chance. Tatanggapin niya ang offer nito. Isa pa, gusto din niyang maibalik ang dating Marie na halos kagaya ni Celine. Marahil ang Celine ngayon ay ang dating Marie na nakikita ng lahat, na binago ng katanyagan at kapangyarihan. Baka sakali na maibalik ang dating Marie. Itutuloy. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung nagustuhan niyo ang video na to, pasuyo naman ako. Paki-react, comment, and share na din sa inyong mga kaibigan at kakilala. Wala akong stars at wala din akong cash na maipapamigay, pero sagot ko ang kwento. Maraming salamat. Magandang gabi. Bye!